Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paron ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin maalaman ang daan? Sinabi na sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno na buhay muli. Narito tayo sa araw para sa ating pong Jesus Nazareno, Biyernes. Nasa ika-4 tayo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli. At ngayon, ang atin pong tema ay tungkol sa daan, katotohanan at buhay sa pamagitan ng ating pong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroong salita na Hebreo. Sa kanyang salitang Hebreo, ang daan ay direct. Ang katotohanan, emet. At ang buhay, hayem. Nabasa naman natin ngayon at napakinggan ninyo sa ating Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Yung sabi ng ating Panginoon, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na nakasulat po sa Koinoko na Griego, Ego imi, oodos, ki, aletheia, ki, sir. Isa-isahin po natin sapagkat napakalalim po itong mensahe tungkol sa sinasabi nating Panginoon, daan, oodos, katotohanan, aletheia, buhay, Zay. Na maganda naman ang pagkasali nito sa Latin. Ego sum via et veritas et vita.
Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Wala pong iba na masabi natin na siya yung tunay na daan. Ang ating Panginoong Hesus na siya yung tagapamagitan natin, tagapamagitan sa mundo at ng langit, tagapamagitan ng santinakpan at ang tagapaglikha, tagapamagitan natin at ng Diyos. Kaya siya lang ang tunay na daan. Pero ito pong tinatawag na udos, hindi na po ito daan. Ito ay isang tunay na direksyon. Kaya tama yung maano natin sa Hebreo, direct. Isang direksyon sa buhay, kung saan tayo tungo at ang ating tunguhin, tayo ay makapunta sa langit sapagkat ang ating Panginoon, siya yung tunay na ugnay sa atin. Siya yung tunay na tulay. Siya yung tunay na daan upang tayo'y makarating sa kalangitan. Ang kasunod na salita po ay katotohanan. Dito sa ating mundo, laging nagbabago at maraming huwad o piki. At dahil dito, hindi po nagkaroon tayo ng katotohanan. Kapag tingnan po natin ang aletheia o katotohanan, hindi lang po ito katotohanan. Ito ay prinsipyo ng katotohanan. Na walang iba ang tunay na totoo, kundi ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya lang ang hindi nagbabago, siya lang ang totoo. Kaya, kung tayo ay naugnay sa ating Panginoong Diyos, lagi tayong totoo at lagi tayong nagpapahayag ng katotohanan. Marami pong fake news o piki na mga balita ngayon. Napakarami na kung saan ito ay paminsan gumagawa pa ng kaguluhan sa buhay. Ang kasunod na salita ay ang salitang chayim o zoe o vita o buhay. Ang ating Panginoong Hesus, hindi lang na ordinaryo na buhay. Sa pagbigkas ng Diyos na Ama, ang kanyang salita ay nagkatawang tao. At dahil nagkatawang tao, siya na Diyos ay nakipamuhay na kasama natin upang ipahayag na ang Diyos ay Diyos ng buhay. Upang tayo na narito sa mundo, hindi po natin ipahamak ang buhay. At hindi rin natin abusuhin ang buhay. Sino pang nangyayari sa ating mundo? Kuminsan nakalimutan natin na ang Diyos ay Diyos ng buhay. Pero tingnan naman natin, bata pa na sa serpunan ng ina ay ina-abort na, nilalaglag na. Kuminsan, nagiinom pa sila ng mga dahon-dahon o kung ano mga ugat-ugat ng mga halaman. O kaya sila nagpunta sa isang hilot o dili kaya sila'y nagpa-abort. Parang hindi na nabigyan ng kahalagahan at hindi na respeto ang buhay. At dahil dito, kuminsan, malungkot tayo kung mayroong mga namamatay. Pero hindi natin alam, tayo ay nagiging necrophilic. Mula sa salitang necro, kamatayan, at philia, gusto. Mga taong gusto ng kamatayan. Kaya mayroong iba na baguhin nila ang batas at ilagay pa doon ang death penalty upang ipahayag ang kamatayan. Parang gustong-gusto natin ang patayan. Gustong-gusto natin ang maraming namatay. Kuminsan, sa panahon ng kung may matay na tao, pinihiram pa ang patay upang sila ay makapagsugal, upang sila ay magkaroon ng kasiyahan at kung ano pang mga negosyo na ginagawa nila nito. Kaya pagtingnan po natin, hindi natin napalagahan ang tunay na kahulugan ng ating Pong Hesus Nazareno, na siya ay daan patungo sa langit. Siya ay katotohanan na magtuturo sa atin na ito ang dapat buhayin natin. Siya rin ang buhay na sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, verso 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ganap at ikasiya siya. Tuting na rin natin ang unang salita sa versikulo 6, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan. Ego ime.
Ang ego eimi, ako ay, hindi lang po itong ego eimi. Ito ay salin sa Exodus Kapitulo 3, verse 14, na nung tinanong ni Moises, ano ang pangalan ng Diyos? Sabi ng Diyos, Yahweh. Na ang pagsalin nito, sa ko na Grigo, ego eimi. Na itong versikulo 6, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon, siya si Yahweh, na direksyon sa buhay natin patungong langit. At sa kanyang pamagitan, tayo ay mamuhay sa katotohanan at lagi tayong magsasaksi sa katotohanan. At magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasyasya. Kaya, ang ating mga pagbasa ngayon, atin pong tingnan, bakit kaya ang Panginoon ng buhay, ayon pa sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, 26 hanggang 33, ay hinatulan at ginawang biktima na mga namumuno noon at siya ay pinapatay sapagkat pinalitan pa ang isang kriminal na tao at ang ating Panginoon, siya ang pinatay sa cross. Kaya kapag tingnan po natin ito, kailangan po nating tingnan na ang Diyos ay dapat nating maging sentro sa buhay. Sapagkat napahayag na sa ating salmo na siya ang anak ng Diyos na sumasa atin at siya na anak ng Diyos at ang Diyos ay Diyos ng buhay. Tayo ay dapat magpahalaga. Tayo ay dapat magrespeto o magkaroon ng paggalang. Tayo ay magkaroon ng pagtataguyod sa buhay. Upang ang buhay ng tao ay magkaroon ng di-kalidad na buhay. Kuminsan, mahirap magkaroon ng di-kalidad na buhay dahil sa kahirapan ng sa buhay sa Pilipinas. Yung iba, halos hindi na makakain ng sapat. Unang masabi nating balanced diet o balanced na pagkain o healthy food. Kaya hindi tayo magkaroon ng tinatawag na buhay na mayroong quality o di kalidad na buhay. Buhay na igalang rin ng ating kapwa. Sapagkat kuminsan, marami ng mga kapwa natin mga Pilipino pinahirapan o dili kaya nilinlang. Napakaraming scams ngayon. Maski hawak ka lang ng cellphone, napakarami ng kuminsan mga scams na nangyayari. Kaya kapag tingnan po natin, dapat tayong pupunta sa tunay na mensahe ng ating mga pagbasa. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay para sa atin. Naway, siya ay maging sentro sa ating buhay. Naway, siya ang magiging Panginoon ng ating mga puso, ng ating mga isipan. Naway, siya ang maging sentro at saysay sa lahat, lalo tigit na sa ating mga tahanan, sa ating mga pamayanan, sa mga paggawaan, sa mga sakahan, kung saan man tayo, ano man ang ating ginagawa, dapat may pahayag natin, walang iba na siyang tagapamagitan sa atin bilang daan, katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno upang ang buhay natin ay magkaroon ng saysay. At hindi lang yun. Namatay siya dahil siya pinatay, nabuhay muli upang kanyang ipahayag na manalo rin ang buhay. Magtagumpay din ang buhay upang tayo na tinubos niya ay dapat magpapahalaga ng buhay. Kaya, gusto niyo ba na magkaroon ng buhay na hanggan, buhay na ganap kasi siya? Pumalakpak po ng malakas ang gusto na magkaroon ng buhay na ganap at ikasya na walang iba na makapagbigay nito. Ang ating Panginoong Diyos. Naway, siya ang ating kahulugan. Naway, siya ang ating buhay. Naway, siya ang sentro ng ating pamumuhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.